Live na napanood sa national television ang pagsasagutan ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro at ng political analyst na si Malu Tiquia. Naging bisita ang dalawa sa special coverage ng News 5 tungkol sa malawakang kilos protesta na magkasabay naganap sa Quirino Grandstand sa Maynila at sa People Power Monument sa EDSA noong Linggo 16 ng Nobyembre taong 2025. Sina Ed Lingao, Angela Lagenzad, at Sherry Sosim ang mga host ng special coverage ng TV5 sa kilos protesta. Kabilang sa mga napag-usapan nila ng kanilang mga panauhin si Orly Gateza. Si Gateza ay dating tauhan ni former Ako Bicol Party List Representative Zoldy Co. Lumantad si Gateza sa Senate Blue Ribbon Committee Inquiry noong ika-25 ng Setyembre taong 2025 para ibulgar ang kanyang mga nalalaman umano tungkol sa mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Isiniwalat ni Gateza na siya umano ang personal na kumukuha ng perang nakalagay sa mga malita, na tinatawag nilang basura, mula sa tahanan ni Co. Dinadala raw niya ang mga malita sa bahay ni former House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park at sa isang lugar na malapit sa Malacañang Palace. Nag-umpisa ang baliktaktan sa pagitan nina Castro at Tiquia nang magpatutsyada si Tiquia. Komento ng political analyst, si Gateza, alam siguro ni Usek kung nasaan si Gateza at saka ang pamilya niya. Buwelta ni Castro, bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo ang may alam. Tutal kayo naman yata ang may kakilala. Halatang nap-icon si Castro samantalang napanatili ni Tiquia ang kalmadong pagsasalita. Tiquia, hindi ko alam kasi ikaw ang nasa gobyerno, eh. Castro, pero teka lang, sino ba ang nag-present sa kanila? Mga kaalyado ninyo ang nag-presenta sa kanila. Tiquia, hindi ko alam kung sino ang nag-present mismo. Please do not accuse me. Castro, hindi ako ang nag-present niyan. Baka kaalyado ninyo ang nag-present niyan. Tiquia, hindi. Yan ang propaganda. Biro mo, ang assertion mo ako kasama. Castro, bakit hinahanap mo sa akin, baka alam mo. Tiquia, alam mo kapag ikaw ang estado, never mind. I respect this show. Castro, don't start kasi. You're putting something to me. Tiquia, but you are representing government. Castro, but still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit sa akin mo ipapaturo na malamang alam ko? Tiquia, you can always say it in a very nice way without insulting people. Castro, but you don't have to start. You don't have to start. Sa puntong ito ay namagitan na si Lingao sa mainit na palitan ng mga salita nina Castro at Tiquia. Sabi ni Lingao, let's ask each one. Do we have any information from either end? Sagot ni Tiquia, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, of agencies of government, including the family. So do I know for certain? No, it was related to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Sabi naman ng isa pang host na si Cheryl Sosim, tinanong natin yan sa Marines, at sinabi nila na wala sa kustodiya nila. Walang nakakaalam. Siguro dapat na nating tanungin si Mike Defensor. Si Defensor ang naging instrumento kaya humarap si Gateza sa Senate Blue Ribbon Committee Inquiry. Siya ang nagpakilala kay Senator Rodante Marcolita sa dating miyembro ng Marines na nagsilbi bilang aide ni Co. Pero matapos humarap sa Blue Ribbon Committee, wala nang nabalitaan ng publiko tungkol kay Gateza. Wala ring nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Muling naging sentro ng usapan si Gateza dahil sa mga alegasyon ni Zoldy Co sa videotape testimony nito na inilabas niya noong Linggo 16 ng Nobyembre. Ayon kay Co, totoo umano ang lahat ng mga sinabi ng kanyang dating tauhan nang magsalita ito sa Blue Ribbon Committee noong ika-25 ng Setyembre taong 2025. Bahagi ng pahayag ni Co, ako lang at ang aking mga tao sila Paul Estrada, Mark Texay, at ang